Tawag doon, Ted Filon, no? Si Pastor Rodel. So, kaya, Pastor, salamat sa pagbigay mo ng privilege to let me stand behind your pulpit and allow me to preach the Word of God. And allow me, when I was your time, I'll give you an introduction of my life. No? And around 2000, when I was in college, I met someone in my boarding house. No? When he called someone or asked someone, sabi niya na, nandyan ba si Mr. So-and-so? Sabi ko, wala naman sir. Sabi niya na may dala siyang Bible or book. So akala ko ano. So sabi ko, sige, ikaw na lang sir. Sa ano yan? Kausapin lang kita sa Bible. So nung ni-receive ko siya, I invited ko no, yung mga kasama ko sa boarding house. Then after that, nag-share siya ng John 3:16. Oh, John 3:16. So tinanong niya kami isa't isa kung pag mamatay daw kami, saan kami patungo. Of course, hindi ko alam. Sabi ko. So, to make that story short, nilid niya kami into a prayer. So, nung nilid niya kami into prayer, tinanong niya kami if we did it heartily, sigurado na daw kami. Sabi ko, ganun ba? Oh, sige, yun ang sabi mo eh. Yun ang aking panghawakan sa memory ha. I'm sharing to my testimony of salvation. So, ang nangyari, he invited me into a prayer meeting. No? He invited me into a prayer meeting. So, Wednesday po yon, sinundo niya ako. Siya yung pianist sa church. Then after that, to make that story short, nag-preach yung pastor. Then he invited again yung pastor. Then I raised my hand. Then sabi ng pianist, di ba tumanggap ka na? Sabi ko, sure na ito. Yun ang sabi ko. But mga kapatid, mga kaibigan, kung sinong nakapakinig dito, 13 years later, the Lord confronted me with a verse. 1 Corinthians chapter 15, ito yung introduction ko, verse number 1 to 4. 1 Corinthians 15, verses 1 to 4, the Bible says, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which you also received, and wherein you stand. Verse 2, diyan po ako na struck, na confront sa Word of God. Sabi ng Bible, basahin po natin lahat, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Now I tell myself, I ask myself, kasi the Bible tells us na biblical po na tanungin mo ang sarili mo na ligtas ka ba talaga. So I ask myself, am I saved? Then the memory that I always remember is what I did. Na ganito ang ginawa ko, tumanggap ako sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, nilid ako sa prayer. So nawala na yung memory ng gospel. Yung action ko na ang naalala ko. Kaya salvation is personal. I don't know sa inyo kung paano kayo niligtas ng Panginoon. Every one of us ay different story. But this is just my story for me to start sa aking preaching. That when I got saved, because I believe the gospel that now I stand is in verse 3 and 4, the very complete gospel without any human contribution. Sabi ng verse 3, kung nandyan kayo, you could read it with me. Go. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. So in that alone, mga kaibigan, mga kapatid, doon ko napagtanto na ang aking tinatayuan pala ang yung ginawa ko lang. Because of, yun ang way nila of evangelizing. I will not judge them, but I'm just praising God na hindi ako namatay. After 13 years later, sa Luzon na ako. Then I became a choir member. I became a youth leader. But praise God, God prepared me in that confrontation of the truth. At sabi ko, thank you Lord, hindi mo pa ako pinatay. At impyerno sana ako. Then shall sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die, but after this is the judgment. So wala na talaga sana akong pag-asa, but God is so rich in mercy na hindi niya ako pinabayaang magmamuhay na lang na walang confrontation sa gospel. Walang confrontation sa truth na para maligtas ang isang kaluluwa. At noong time na yon, I am so thankful for the Lord's mercy in my life. I obtained mercy
because I did it ignorantly. Ignorantly lang. Na ginawa ko yon ignorantly in unbelief. I just followed that prayer, but the Bible is telling us very clear, ang kaligtasan ay hindi prayer. Amen? Kundi believing the gospel. How that Christ died, buried, and rose again. And God is not willing that any should perish. Ayaw niya na ikaw ay may pahamak at mapunta ka lang sa impyerno na wala kang good news na marinig. So that the Lord, each and every one of us has different story kung paano kayo ni-reach out ng gospel. Hindi ko alam kung sinong ginamit. Hindi ko alam kung umupo ka lang ba kayo, may pastor nag-preach, or hindi ko alam kung may nagbigay ng gospel tract, doon ka na save. I don't know, but the very important matter in this morning is we know that we got saved. Amen? I don't know kung sinong saved dito, but I believe kung hindi ka pa saved, to believe the gospel is the most important decision of your life. Because that will start your theme. How can you grow if you are not alive? Kung wala kang buhay na bagong buhay kay Kristo, paano ka maglago kung patay ka pa? So very important ang gospel, mga kapatid. Very important. That's why that's my jumping start. No, in this theme that you have 25th church anniversary, very great important po ang inyong theme because this will pave a way ng next year ng 26 nyo. And I'm so glad sa mga kinanta nyo, yung mga movement nyo, yung gesture nyo na ginagawa nyo is very connected sa inyong theme. I'm praying na one day, ganun din ang aking panalangin. Lord, thank you for this church. Nakitaan kung yung paano kayo namuhay, paano kayo nag-worship, very walang spontaneous, wala pong gap. Minsan kasi ang isang worship, may lousy ang kwagan ba? Na may gap ng seconds, nakitaan ko from the start hangtil ngayon, tuloy-tuloy ang Spirit of God. Amen? Kumpak siya, brief, pero malaman po siya, mapatid. The Lord, the Spirit, allow me to see it in my eyes. And now, I'm standing before you, and let's read all together. Let's all stand. Our main text this morning is Ephesians chapter 4 in verse 15. Ephesians chapter 4 in verse 15. So, this morning, let us talk about growth. This morning, let's talk about growth. So, ito po yung tema na pinag-pray ni Pastor Del, even Preacher Josiah. I believe these two precious soldier of Christ been a blessing to me, even our beloved mga brethren who always allow, makikita sila palagi, no? Mga brethren doon sa likod. So, some of you, hindi pa man nakita ko personal, but I've heard about you. Now, I see you face to face. Amen? And my joy is full. Yan yung sinabi ni John. No? Kasi minsan ang chat message, ang text message, hindi yan makapagbigay ng full na joy. Kaya I'll drop my pen. I want to see you face to face that my joy may be full. Maganda talaga. Kaya salamat na dumaan tayo sa pandemic. No? Akala natin hindi tayo magkita. So our joy is full, but I don't know. We don't know yet kung what lies ahead. But we just trust the Lord. Amen? But for now, let's talk about growth. Verse 15, are you there? Say amen. Okay, ready? Basa. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I thank Thee, O Lord, for saving my soul, not because of what I did or what I can do, but because I just believe on that sufficient work of Your Son, Jesus Christ. That Your Son, Lord, satisfy Your demand. Na kami na hindi kayang abutin ang standard nyo because all have sinned and come short of the glory of God. But you made a way para maabot namin yung standard na yon. It is a form of a gift. Your Son is a gift. Your Son, ang inyong bugtong na anak ay regalo, biyaya at awa galing mismo sa inyong puso. And thank you, Lord, na hindi nyo spared. You did not spare your own Son, but delivered Him up for us all. Para kami hindi mapunta ng impyerno, you allow us to hear that good news about your Son. At the moment na kami ay na-confront, somebody tell that story, sweet story of heaven. Thank you, Lord, na nag-believe kami. We responded it by faith. And truly your word says, upon believing, the Spirit of the Lord sealed us. And we are secured. We are identified with Christ, and we are now heaven-bound. Lord, we are praying
I am praying, Lord, help me as I preach your word in this church. May every verse, every point, Lord, na aking masabi, help me to talk only your word, only you want me to say. Help me, Lord, na iwasan ang mga bagay na hindi dapat masabi. And give me wisdom as I preach your word. And all of us na makapakinig, anyone dito or even sa recorded video na ito after this, ay mabless nawa, Lord, ang yung mga kaluluwa na makapakinig. After all, ang goal namin, ang prayer namin na mabigay ang glory, maibalik sa inyo because you are worthy of all those things. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Thank you very much for this morning. Now, in this verse ay mabasa natin mga kapatid, sa book of Ephesians po ito nakasulat, and we know that book of Ephesians, ang writer po niyan si Apostle Paul, and during po ito sa full revelation ng mystery. What do you mean by full revelation ng mystery? Paul is the apostle for the Gentile people. Hindi po tayo Hudyo. Sino pong Hudyo dito? Nasa likod lang na malapit sa pinto kasi matangos ang ilong eh. So si Brad. Oh, yun ang mga Hudyo, matangos ang ilong. So ang ibig sabihin doon, all of us are Gentile. And the Lord sent a man, pinadala niya si Apostle Paul para sa ating mga hintil. And these people over here sa Ephesians are Gentile people. And all of the blessing na makita natin sa Ephesians chapter 1, verse number 3, sabi ng sulat ng Holy Spirit through Paul, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." So the plan of God after He died at the cross was changed. The focus now is not earthly kingdom, but an heavenly mindset, heavenly place. Kaya ang kinanta namin, "Sing to me of heaven." Yun ang ating palaging reminder, and all those songs na nagbigay ng challenge sa akin na, will you be the one to talk about heaven? Will you be the one to answer in His call to tell about the God of heaven came down to earth, He died, buried, and rose again? Will you be the one? And the choir or the people and all of us in our heart says, Lord, help me that I will be willing to tell the people about you. Yun ang goal natin, na hindi tayo maging useless, but rather will be useful in the Lord's glory. Yun ang goal ng Panginoon. Ba't tayo niligtas? Bakit ka tagalangit na? And we are not of this world anymore because everything is in Christ already, na nandun na sa kalangitan ang lahat ng blessing natin. The real blessing, kapatid, is yung spiritual blessing. Bakit? Yung earthly blessing mo, mawawala yun. Oh, marami kang pangailangan, bibili ka na ng gamot, bibili ka ng mga pangailangan mo, may minsan mawawala, ma-scam ka or anything ng mga material blessing. Masusunog ang bahay, mababaha ang mga bahay kung flooded area, may earthquake sa Mindanao, na nasisira ang mga gusali. There is no permanent place in this world. Only the Lord's blessing is a permanent because He is the one who gives the real blessing, and that is in the book of Ephesians. And the source of all that blessing is the head. Kaya makita mo yung nutrients, kasi growth ang ating pinag-usapan. Let's hold on that nutrients, the source of blessing, that is Christ. Verse number 19 of Colossians chapter 2, verse 19, the Bible says, "And not holding the head." Saan ba ang galing ang head? Dapat nakakunik ang head doon sa katawan. Who are we? The moment that we believe, ay di Hudyo ka man or hintil ka man, ilalagay ka niya sa katawan. At ang ulo, si Kristo. Galing mismo sa ulo, from that head, which all the body by joints and band, having nourishment ministered. So kung wala kang connection doon sa source of blessing, hindi ka maministruhan. Hindi ka mabigyan ng daloy. Kaya nga mga politika patikit-dikit sa mga sino ang mas marami. Doon tayo. Parang ganon. Mga kapatid, mas marami pa si Kristo kaysa doon sa mga politika. Amen? Mas marami pa si Kristo sa mga material na bagay na ito. That don't leave Christ. Hold on Christ. Amen? Hold on Him because He is holding on to you. Amen? So, hindi mo kayang hawakan ang mga bagay-bagay, but God can hold up you, ministered you, all the nourishment na kailangan mo, giving you a church that preach the word, giving you a church that love each other, then love this Christ that worship in this church. Love the brethren that are here. Amen. Love the Bible because all the nourishment coming from the head, which is Christ. And we are knit together
we are increased with the increase of God. So yun po ang goal ng Panginoon, na tayo po hindi mag-remain stagnant. We want us to grow. At ang balik tayo sa Ephesians, mabuti, anong growth ang pinag-usapan dyan? Anong growth ang pinag-usapan dyan? Let's read the Word, the Bible, na mayroong sense ito. No? Kasi baka ma-out of sense, nagiging nonsense na tayo. So let's read with slow motion. Sabi ng Bible, but speaking the truth in... Yeah, who is the truth, by the way? Christ. I am the way, the truth, and the life. So siya yung katotohanan. You speak about Christ, not braggingly, na magbabrag ka, magmamayabang ka. Alam mo ba to? Alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Alam mo ba? No! Huwag kang magmayabang, but rather be charitable. Kung hindi pa niya alam, charity. Because Christ has that also sa atin. Hindi naman tayo pinatay agad. Ikaw, hindi mo ka makaintindi. No, hindi. Because He prayed. He prayed for us in heaven na sana He is not willing that any should perish. Sabi ng Panginoon, sana maniwala itong tao na ito. Oh, ganon, no? So He is just pleading there in heaven, sana gamitin si ganing brother ganito, si sister na ganito, gagamitin. Yung papa niya, yung mama niya, yung auntie. God is pleading in heaven na sana magpagamit din kayo. Magpagamit din ako para people may know when somebody speak the truth. Amen? In what manner? In love. In love. No, hindi po tyranny, hindi ko talagang matatakot ng tao na parang pugutan ng ulo. But in love, let them know that there is a God in heaven who loved them, na giving them His Son, His only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. What verse is that? John 3:16. That's the God's love, that the Father loved us. But what about the love of the Son? Ephesians 5 verse 2. And walk in love as Christ also hath loved us. So parihong past tense, mabuted. Parihong past tense nangyari na. Pag ikaw ay mag-share ng mga tao o i-share mo ang kaligtasan para siya masigurado sa langit, sabihin mo, minahal ka na ng Diyos. Saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay na siya. Ang Ama mismo, pinadalahan niya ang kanyang anak. Pagdating naman sa anak, ano masasabi mo, anak? Doon sa verse mismo, Ephesians 5 verse 2, the Son of God, Christ, hath loved us and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor to God. Bakit assured ka na one day, kukunin ang iyong hininga at mawala ka sa mundo at langit ang puntahan mo? Because somebody loved you. Amen? Somebody loved you. Even the Spirit of God, He spread abroad the love of God in our hearts. So the Trinity loved us. God the Father, God the Son, and the love of the Spirit that spread abroad in our hearts. So that's the speaking the truth in love. Mga kapatid, speaking the truth in love. Two things. Pag mag-speak ka ng truth, it talks about salvation. Sana mas-sure sila na langit sila kung maniwala sila sa gospel of the Son of God. Kung maniwala na sila, then speaking is a verb. Di ba? A verb. An action word. So hindi ka lang titigil na ligtas ako. After all, hindi ka na mag-share sa iyong family. Hindi ka na pagtrabaho sa ama, anak, may kain dyan. Kain na tayo. Pagkatapos kain, tulog ang ama, tulog ang ina. Wala namang pag-talk sa verse sa Bible, Kuya Joboy. My son is Kuya Joboy. Job. Oh. Walang Bible. Bago kumain, hindi mabasa ng Bible. Bago matulog, hindi mabasa ng Bible. So nakalimutan na ang mga spiritual na bagay. Ang ama mismo, ang parents mismo, they are not speaking the truth in their home. But they are speaking media, social media, mga artista. Updated pa nangyari sa mga artista kaysa Bible. Yun ang problema. After salvation is serving God. Speaking is serving. Tell your people, tell your child that God loved them. Jaire. Kasi si Jaire ang my second son ko. Gusto ko na magpastor ka, boy. Anong gusto mo? Missionary, pastor, evangelist? Sabi niya, pili ka na lang doon. Sabi ko, so you speak to your children. You speak to them. Christ. You speak to them with love. Amen? Na may pagmamahal. And that is two parts, salvation and service. Then after that, the second phrase of our verse is, may grow up into Him.
Ano ang gustong idiin ng Holy Spirit sa words na ginamit ng King James? Hindi, may grow up in Christ. Hindi po. Ginawa talaga niya yung word na into. Anong kaibahan ng may grow up in Christ at may grow up into Christ? Anong kaibahan nun? Ganito ang kaibahan yan. Ang kaibahan is, isa sa mga men dito may be like, they will grow as they grow from that little child, then young people, then maging adult, then maging husband. So they grow in this place. In this place. Pero iba din yung expression na they will grow into like a pastor. They will grow into like a preacher. They will grow into like a mother who is a godly mother, a godly wife, a godly lady. Iba yon. Iba yung lumaki dito, so, at may pinaglakihan. Kanya po, dalawa yun eh. So, gusto ng Holy Spirit na maintindihan nyo na ang ginamit na word ay hindi in. Ang ginamit na word ay into. Ang ibig sabihin into, God saved you to be like His Son. Yun ang gusto niya. God speak the truth in love to you using all the people of God, preacher, pastor, missionary. After all you got saved, He wants you to grow into becoming like Christ. Yun po. Kaya nga Christian eh. Christian, two things po yan. You have Christ. Actually, we just have the meaning. Tayo lang naglagay ng meaning kasi alam na natin ang truth. Pero ang mga Christian na word, 3 beses na mention sa Bible natin. Ang nagpapangalan ng unang Christian ay yung mga kaaway. Bakit? Sumusunod sila kay Kristo. So, ang first sense niya is following Christ. Pero truly sa atin dapat saved. Pag Christian ka, saved ka. Amen? Pero sad to say, not all Christian are sure of their salvation. Kaya kung tawag mo Christian sarili mo, dapat ligtas ka. Amen? Dapat you have the love of God, you have Christ in you by believing the gospel. After that, gusto ng Diyos na ikaw ay mag-grow up into becoming like Christ. Amen? Hindi ikaw lumaki sa Christian home, lumaki, may papa ko, Juboy, Jidaida, Joy, no? Lumaki lang ako, papa ko, pastor, nagpipreach. At hanggang lumaki na ako, walang pinaglakihan. Ayaw ng Diyos yun. Gusto ng Diyos na kung ikaw ay naligtas, kilala mo na si Kristo, ikaw ay magiging gagaya ng manner ni Kristo. Kagaya ng kanyang desire ni Kristo. Kagaya ng kanyang goal ni Kristo. Kagaya ng kanyang character ni Kristo. Kagaya ng lahat ng gusto ng Ama na matulad ka sa iyang anak, ang good manners, or sa term pa, and right conduct. That is a Christian character. That is Christ's character ang ibig sabihin doon. Hindi yun Christian. Yan ba ang Kristiyano? Intindihin mo na. Baka hindi pa niya kilala si Kristo. Yun. Baka marami kasing nagsisiyan eh. Ano ba yan? Ganda na sana ang kuha natin, anniversary, pero ito mga kasama kasi natin, iba ang karakter. Oo, intindihin mo na. Ipag-pray mo kasi hindi pa siya nag-grow up into like Christ. At gusto pa nga Panginoon in all areas of your life eh. As a father, as a husband, as a wife, as a mother, as an employee, dapat Kristiyano hindi nalilate. As a master na may business, dapat lahat ng mga nasa ilalim talagang alagaan, di ba? Ibigay agad, no? I-assist. Hindi mag-threat sa mga empleyado or anything, mga kapatid. That's life. That's a being, a true Christian na gustong mag-grow. And gusto din ng Diyos yon. Kasi siya ang sabi na may grow up. Anong ginamit ng word? Verse 15. Anong kaibahan ng must at saka may? A must is a legal term na mandatory. Whether you like it or not, gagawin mo talaga yun. You must do this or else. You must do that or else. Pero ang ginamit ng Holy Spirit na word, hindi must, di ba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Alam ng Panginoon, after salvation, may struggle ka pa. Nasa earth ka pa. Nasa lupa pa tayo. Itong katawang lupa pa natin, hindi ito talagang madala sa langit dahil ito ay galing kay Adan. Amen? There are days na blooming pa ang mukha natin, pero darating na kukulubot din ito. Bakit? Ito'y old man. Galing kay Adan ito. Pero ang ating new man, si Kristo, renewed day by day. Kahit huwag kayong mag-alala, mga ladies, ano ba itong skin ko? 26th anniversary next year. Oo, baka makulubot na. No, bahala na lang yan. Basta si Kristo nakikita sa buhay mo. Amen? Because our goal is to lift up Christ, that we may grow up ang ating attention, hindi physical, but spiritual. Christ ang ating attention na what
people may say about us, we don't care. What we care is Christ. Anong gusto ni Kristo ang sabihin sa akin? Ano na lang gusto ng Holy Spirit sabihin sa akin kung magbabasa ko ng Bible? Ha? Parang ako to ha. Oh, ganon. So somebody is talking to you, may comment sa'yo, and that's the Holy God in the Bible commenting your life. Amen? Nag-comment siya sa'yo at nagsabi niya, I don't like. Kung meron pang ganon sa Facebook, nagganon na siya ang Panginoon. Diba? Nagganon na siya. Buti na lang, yung founder ng Facebook, walang ganon. Nakaganon lang lahat. So, wag ka na lang mag-like. Hindi nag-like ang Panginoon sa buhay mo. Mabatid, yun ang comment ng Panginoon. Minsan sa ating buhay, we say we got saved because we believe the truth. That's Christ. But the goal of God sa ating buhay that we may grow up into becoming like the Savior. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Lahat, in what scope? In all areas of your life. In all things. In all things. Pero, hindi musts. Ang ginamit, may. Nagsusumamo lang siya. Anak ko, sana susunod ka. Sana susunod ka sa magulang mo. Bago ka mag-practice ng choir, hugasan mo ng plato. Oh, di ba? So, nagsusumamo. Di ba? Nagsusumamo. Yun po ang gusto ng Panginoon, that we may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. No? Who is the head of our body? Christ. So, siya po ang head. Then, let's proceed, mabatid. Let's talk about growth. Amen? Let's talk about growth. So, ang growth, mabatid, marami pong area pwedeng ting gamitin, no? Na pwedeng mapag-usapan. The meaning of it is, growth is to enlarge. No? By a natural, organic man siya, mag-addition siya ng matter, from seed, parang sa plant, then mag-grow siya into a process, then maging plants na siya, shrub or any tree. Like a human body, from a fetus, from a small creature, then naging malaki. That's growth. Then another definition is advance, to improve, make a progress, and grow in grace. Yun ang progress. Yung ating knowledge in the Lord Jesus sa spiritual naman na aspect. Or another degree, from one place to another degree, yun yung growth. To become or reach any state, yung pataas. From low, then pa-up. Grows more skillful. Kung may mga idea ka kung paano ka ginamit, more skillful pa. Yun ang growth. Makitaan ka ng more eagerness to learn. Okay? Hindi tayo mag-dwell dyan sa mga meaning. Doon tayo sa principle. There's a principle said, when we love, we grow. Kung nagpakita ka ng pagmamahal, doon nag-mature na itong tao na to, hindi to talaga bata. Lumaki, pero ang buhay niya talagang lumaki din, ang karakter niya. Kasi may love. Amen? Love. So, there is growth only in spiritual alive, not in dead. So wala pong growth. Gaya sinabi ko sa inyo, kaya nag-testify ako na I got saved. I believe the death, burial, and resurrection. From that moment on, that growth of my life, hindi ko ma-imagine, mga kapatid. Hindi ako ganito. I could not expound the Bible more clearly than now. I even now understand the Bible. Because there is growth after you got saved. Amen? Hindi pwede mag-stagnant po, mga kapatid. So in that verse alone, makita natin doon na yung mga elements ng growth ay nandun sa tinatawag na mga tawag doon, mga principle dito sa ating Bible. Marami po. Let's talk about 4 things. No? First is the pillar. Ano po ang pillar ng paglago? You know, when you read the Bible, ay pwedeng gamitin kasi hindi naman tayo cynical. Maraming tao kasi na cynical. Sabi nga nila, ako ay sumusunod kay Paul, gaya na sinabi ko sa intro. Kaya, therefore, I conclude, hindi na tayo magbabasa ng Book of Genesis. No? Kasi si Paul na ang ating apostle. Mga kapatid, sabi nga mismo ni Apostle Paul, the Holy Spirit tell Paul, write a Bible, a verse, na all Scripture is profitable. All Scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, yun yung maturity, and truly furnished unto all good works. Same principle. The agent of growth is Christ. The agent of growth is the Bible. Tingnan mo yung process. All Scripture is given by inspiration of God. Hindi ka maglalago kung bibigyan ka din ng hindi buhay. Buhay dito. We got saved, then there's a life that is us. This is alive. Then both of it
life begats life. Hindi pwede na husband, buhay. Wife, patay. Magkabuo silang life? No, sir. Hindi po ma-equation, di ba, sa math? Dapat, 1 plus 1 equals another figure. So, kuha niyo po mga kapatid, ganun din ang principle ng Bible. Na lahat ng nasulat sa Bible, mula unang libro hanggang last na Bible, all of it are profitable. Then let's have a first mention of growth. According to Genesis 2 verse 9, the first mention of the word growth is in that verse. And out of the ground, the Lord made to grow. Yun ang first mention ng grow or growth. Every tree that is pleasant to the sight and good for food, and the tree of life also in the midst of the tree of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. So makita nyo po mga, the pillar of growth is the one who let the grass grow is God. So therefore we conclude na ang salitang paglago, ang Diyos ang nagpapalago. Lahat, either ikaw ay spiritual ang pinag-usapan or even yung mga puno na pag-usapan, God is the author of growth. Even business, even your career, the promotion, the growth of it, of your income, ang Diyos ang may simula noon. At sabi ng iba, ibang klaseng Diyos ang iba, no? May ibang Diyos na, ay, salamat. O, bumili sila sa isang saling Diyos at pumunta sila sa Cebu at sabi niya, salamat, lumago ang negosyo ko. At lalo pa ako nilago ni Santo Niño. At pupunta siya doon, bibili pa ako uli. Sir, bumili na ako dati. Lumago yung negosyo ko. Baka pwede pang dagdagan ng aking Diyos. Sabi niya, ay sir, mas malaki, maganda, powerful. Pero kung dadaan ka sa Bacolor, Pampanga, lahat na yon inaapakan lang, wala pang design, nasa kalsada, inalikabukan, bro. Grabe. Hindi nila makuha ng common sense. Bato, simento, nilagyan lang design, nilagyan ng kulay, binihisan, pagkatapos nilagyan sa karo, nilagyan sa prosesyon, at gumaganon ang mga tao. Hindi yung tunay na Diyos. Ang dapat isipin niya na ang nagpalago sa kanegosyo niya, hindi yung bato, ang Diyos sa langit. Dapat ipakilala natin ang tunay na Diyos sa ating mga kamag-anak, kakilala na ang nagpalago sa negosyo, hindi yun. Apakan mo pa yun, hindi yun magkuhan eh. Ang Diyos sa langit, yun talaga ang tunay nagpalago sa negosyo mo, sir, ma'am. Yun, ipakilala natin yun. Yun yung namatay sa krus. Nalibing, nabuhay namang muli. Yun ang tunay ng Diyos. Huwag mo lang awayin. Speak the truth in love. Now, I'm just giving you, I'm just giving how I relate my experience before when somebody talk about yung Diyos nila. But the Lord caused to grow everything. Your life, your family, your maturity. The pillar of every growth is God. Then the second point of that is the process of growth. No? The process of growth. Okay, the number one is the pillar. The principle of the Bible is, we read it in Genesis 2 verse 9, the first mention. Then the process. You know, everything we talk about growth is process. There is no overnight in growth. Wala yung pagka kinaumagahan, a good mother ka na. Juboy, bata ka pa ngayon, hindi pa kinaumagahan, a good father ka na, magiging papa ka, di ba? Or a good child. Dadaan ka sa maraming palo. Dadaan ka sa maraming pak. No? Boy, dadaan ka nun. Dapa, palo. Bakit? Yun ang sabi ng Bible eh. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction will drive it away from that child, from that foolishness. Kaya palo talaga mga kapatid. Kaya si Joy, medyo sa busy ni Papa, hindi ka excuse Joy, kahit busy ni Papa, pag uwi natin. Di ba? Because every parent, kung mag-fail tayo sa ating training, mga kapatid, someday, maani din natin. Kung anong itinanim, siyan din ang maani. Kung yan ay hindi mo paluin ngayon, ikaw ang papaluin yun paglaki. Totoo yun, mga kapatid, maraming ganon na pamilya. Na walang galang ng mga anak sa kanyang ina at ama. Bakit? Sa bata pa lang, hindi ni ibinigay yung tamang pag-process ng growth niya. There was a man named Samson. He came to a decision, mga kapatid, when he decided na kung anong si Delilah. Papa, si Delilah sa akin, wala na bang young people, mga youth na kasama natin, Churches of Like Faith? Di ba mga ganon na idea ni Papa ni Juan? Pero, Papa, maganda si Delilah. Gusto ko siya. Anong nangyari? Nagpumilit. Hanggang nahuli siya sa mga Palestine. Bakit? Ang babae na yon, Palestinian yun eh. Nahuli si Samson. Ang nangyari, pinutulan siya ng buhok. Tingnan niyo po ang Judges 16 verse 22.
Nung pinutulan na siya ng buhok, nag-pray siya sa Panginoon, nandun siya, nakabulag na siya. Kasi yun na, consequence sa decision niya. In every decision, may consequence. Yun ang decision ang nangyari kay consequence na hinaharap ni Samson. Nangyari, howbeit, verse 22 of Judges 16. Nandiyan na kayo? The hair of his head began to grow again after he was shaven. So, kuha niyo po ang principle, nakita niyo? Number 1, God is the pillar of growth. Na He caused everything to grow. Number 2, ang process ay parang buhok ni Samson. In the process of time, ganun ang term, nung nagpagupit si Samson, or ginupitan pala, sorry, ay dumating na ilang araw, tumubo uli. Kuha mo yung principle? That's God. Imagine mo yung Diyos, buhok pa lang, malala mo na, paano kaya tumaas yung aking mga kuko? Na minsan madumi na yan, tanggalin mo na yung mga dumi na, at saka yung buhok. Imagine mo ang Panginoon, mga extra, ang tawag rin sir, extra something sa ating element na ating katawan. Kasi kung hindi mag-grow yan, hindi ka normal. That means, ganun ang tao. The body was created in that area na mag-grow ang hair, so that is a principle na growth is a process. Growth is a process. Ecclesiastes 11 verse 5, hindi lang ang buhok, pati bata na sa sinapupunan, na pitos pa lang, tapos week months hanggang lumaki na si baby. Congrats, Brother Aldrin, no? Sa third child mo. May planong padamihin, no? 2 na lang daw. So, ang ibig sabihin doon, pag ikaw ay may anak, may baby ka na, sabi niya, thou knowest, sabi niya, not what is the way of the Spirit, for how the bones do grow in the womb of her that is with child. Even so, thou knowest not the works of God, who make it all. Kung ano yung prinsipyo mo, kapatid? The one who is the pillar sa lahat ng pagpalago ang Diyos. The one who talks about process, yung Panginoon mismo na ang buhok, lalago. Ang bones ng bata, na baby pa lang, tumaas hanggang maturity ng 9 months, lumabas niya. No? So, ganun mga kapatid. Ganun ka halaga ang growth process, hindi po overnight. 1 Corinthians 3 verse number 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. So may process pala, 1 Corinthians 3 verse 1, mula nung ikaw ay niligtas, minsan sa buhay mo, iniisip mo pa sarili mo. Pero dumating sa panahon na nakikinig ka ng preaching ng Bible, nakikinig ka ng mga testimony ng Christian, kung paano sila sumunod sa Panginoon at lumago, nagsabi ka, kaya ko ba yon? Then the Holy Spirit, tinulungan ka. Kaya mo yon, kinaya na nga niya eh. So ang sabihin doon, yung pag-babes in Christ, ang babes in Christ, hindi naman masama lahat ng word na babes. There is a stage of Christian life, sabi ng Bible, na may sabi ng 1 Peter, ano yon? Punta tayo sa 1 Peter chapter 2. Chapter 1 or chapter 2. As a newborn babe. So pag ikaw ay bago pang believer, nandun pa yung stage, ang tawag doon, as a newborn babe, verse number 2 of 1 Peter chapter 2. Desire the sincere milk of the word that they may grow thereby. So may yung stage mo din. Pero iba din yung talagang karnal na matagal na Kristiyano, bata pa rin ang kanyang karakter. Hindi pa rin niya kilala si Kristo. Kanya po mo din, iba yon. Kaya yun ang prayer ng Holy God natin, ang ating Diyos na nagpipray sa langit na sana lalago itong anak na ito. Sana habang nasa church siya, nagsisimba, lalago ang kanyang kaalaman patungkol sa akin. Because every growth is a process. There's no overtime pag sinabing paglago. Kaya please, my brethren, continue. Here in Shining Light Baptist Church, you are so blessed with a pastor, with a preacher, with all the brethren. You are so blessed. Kapatid, na talagang encourage nyo. Kaya I'm so glad, Brother Bernie, nakita niya, na-witness niya, pwedeng ma-share niya sa church namin, hindi lang ako. At we could also tell the good news about you, how God used you, para ako ma-encourage, mapagpatuloy, because growth is a process, mga kapatid. There was a history, a parable God talked about when Jesus talked about growth. It's just like telling a seed when He told about a parable when He said, "Hear ye therefore the parable of the sower." When one heareth the word, the kingdom, so the principle we will apply. Yes, the context is the kingdom. We are not
the topic of it because body of Christ tayo. Pero ang principle ang gusto natin kunin, yung growth. Sabi ng Bible, those people who hear the word of God and understand it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. Then he which receives the seed by the wayside, ay wala na po siyang nag-grow na seed na yon. Bakit? Tinuka. Gaya din natin ito. Pag sa church kayo, dala kayong ballpen, dala kayong notebook, dala kayong anything that could retain your mind. Na after all, mabalik after 5 years na sa library mo. Ito yung preaching ni pastor. Blessed na blessed ako nito. Ito yung nasa mga notes mo. Ilagay nyo sa mga notes sa Bible. Makabili nga kayo ng cellphone, 5,000, 10,000, 5,000. Na, tatawanan ka na lang. Magkano cellphone mo? 5,000. Ay, sorry, 5,000 lang ito. Bible, mga batid, ganito, 1,500 lang. 2,000, nasa online lang. Mga batid, bakit? Para lagyan mo ng notes. Para hindi makatch away from the devil at mawala yung, tell me a brilliant man in this world. Einstein still use ballpen. Di ba? Einstein still use any memory tool para kung mabalikan niya, kaya niyang i-retain. Kanya po din? Sabi nga kasabuan, hindi ko ma-memorize, a brilliant mind cannot match with the weakest pen. Weakest pen, ha? Pero brilliant mind, hindi ka match ka sa weakest pen. Weakest lang siya, pen. Pero ang memory mo mawala. Pero si weakest pen, magsulat. Memories of years. Love letter ni Sir. Dear, ganun. Dear, di ba bro? Love letter. Hanggang ngayon, kung meron pa, hindi ko alam kung kaan. I'm talking my love letter, but I'm talking the love letter of God. That God allowed this word of God to be penned by people because growth is a process. Kailangang may babasa, kaya hindi pwede na hayaan mo na may tutuka doon. Kasi yun yung tutuka, yung wicked one na yun. Then the second part of that area, makita sa story ng isang seed na napunta sa stony places. Yes, may mga soil, pero yung stony places, hindi nakaroot yung, sabi ng Bible, he that received the seed into a stony places, I'm reading Matthew 13 verse 20, the same is he that heareth the word, and immediately or anon with joy receiveth it. So may joy siya. Masaya siya, nakapunta sa church, sa shining light, pero ang puso niya ay parang bato na hindi nakaugat mismo ang kaniyang salita ng Diyos, and yet hath he not root in himself, but endureth for a while. Church lang ngayon, next time naman, hindi. Church na ngayon, next time, hindi. For a while na lang. Because when tribulation and persecution ariseth because of the word, by and by, he was offended, or he is offended. Ay, pambira naman. Yan, church na yan, ganda ng salita ng Bible, pero ganito naman ang ginagawa, so na-offend siya. Pag mga bata kasi madaling ma-offend. Bata ko, 4, mag-aaway yan. Papa, bakit umiyak? Sinabi niya, pangit ako. Imagine mo yun, no? Ganun lang ang emosyon sa bata. Sana hindi tayo ganun. Amen? Na pagsabihan lang tayo, sabi mo lang, bahala ng Panginoon sa kanya. Kung yan pagtingin sa akin, so be it. I am worse than that. Yun sabihin mo, I am worse. So idea lang yun. Perspective lang yun. Kulang pa yun ang pagsabi niya sa akin, I'm worse than that, but God saved me. God changed my life. So yun ang sabihin niya. Then after all, just show love to that person na nagsabi, pray for him, and all of those good things na dapat mong isabi. That's the manner of mature person. Then the third area, walang bato, hindi sa wayside, maganda, pero maraming mga, ano bang English at Tagalog ng kuan bro? Yung mga choke. Sabi ng Bible, he that also received the seed among the thorns. Anong thorns Tagalog? Mga tinik na mga lumalamon doon, o mga vines, something like that. No? So I'm reading Matthew 13 verse 22. And he that heareth the word, the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Yes, nakaugat na. Yes, tumubo na, ganito, tumubo ng mataas, pero walang prutas. Bakit? Nilamon siya ng mga tinik. So nilamon siya ng mga problema sa pamilya, nilamon niya ang pangailangan ng mga araw-araw, nilamon siya sa mga barkada, nilamon siya sa mga schedule ng school, schedule ng career, schedule ng anything. Nilamon siya. At sabi, Pastor, pag-pray mo ko, Pastor, gabi boss ko sabi ko, mag-church ako sa Sunday. Tapos sabi niya, hindi pwede, mawala ka sa posisyon mo. Unahin mo, panghanap buhay talaga. Pastor, paano kaya ito, Pastor? Pinili mo na in the first place. Dapat nung time na yon,
Sinicure mo na ang growth mo tuloy-tuloy, walang makahadlang. Amen? Walang makachoke doon. Ni barkada, ni pamilya, kahit sino man, walang makachoke dapat para maging fruitful ka. The fourth seed na natanim is a good ground. Wala pong bato, wala pong thorns, wala pong mga nagtuka doon, nalibing sa ilalim, talagang naka-measure doon sa ilalim ang seed. Kasi any one of us, kung may farmer kayo, farming dito, di ba, ilibing sa tamang sukat, sa ilalim ng lupa. Walang anything na makahadlang doon, then the seed grow. And hear it, the word, and understand it, and bear fruit. A lot of fruit. Yun ang goal ng Panginoon. Amen? Yan ang goal ng Panginoon. First pillar of growth is God. Growth is a process. And third is growth is predictable. Predictable. No? The principle is in Jeremiah 12 verse 2, Thou hast planted them. Sabi ng Jeremiah 12 verse 2, Yea, they have taken root, they grow, yea, they bring forth fruit. Thou art near in their mouth and far from their range. Ang sabihin doon, the Lord knows Israelites. Alam niya kung paano sila gagalaw. Alam niya, predictable ang Israelites. Alam niya na they are obedient. Alam niya na lalago ito. Pag ikaw, ama, ina, alam mo ang anak mo na some things na may makuha siyang good performance at the end, may ribbon siya. Kasi talagang makita mo, hindi mo sinasabihan talagang, anak, tigil ka na dyan. Ano ba yan? Tulog ka na. Sobra-sobra naman yan. Lahat na lang. Diba? Pero pagdating doon sa graduation, makita mo, Juboy, may reward. Bakit? Growth is predictable. Ma-predict mo, talagang may makuha to. May good performance to. Okay niyo po? Makapredict ka na agad. Alam mo na, magalaw eh. Ang gesture mo, pinapakita mo sa church. Sabi ni Pastor Del, ito, blessing to. Amen? Talagang hindi lang siya man of the church, the preacher. Brother Aldrin, di ba? Predictable ang growth. Amen? Pasama-sama kahit saan, sa Mindanao, sa Luzon, Visayas, Evangelist Aldrin. So, predictable ang growth. Ma-predict mo. Unless na lang kung magpahadlang ka sa Diablo, talagang hindi ma-predict na ni Pastor, di ba? Ganon yun eh. Di ba? Kuha niyo po? Malaman mo yun eh. Ang gesture niya, ang galaw niya. Ma-predict mo, ito maganda to. So, ang sabihin doon, when the Lord knows, I know nga, obedient ka, God will help you more. Tutulungan ka niya. Ito, bata nito, talagang masunurin. So, God predict, the Father predict na magagamit talaga to sa Panginoon. So mga kapatid, the last of that principle of growth is profitable. Of course, kung ikaw daw magtanim, tapos walang bunga, gusto mo, sir? Ayaw mo, di ba? So kung may paglago, ay kasarap. Kuha ka ng bunga doon. Mag-share ka pa. Mag-share ka pa. At sabi niya, kuha lang kayo dyan. Papaya, di ba? Sa amin, sa bahay kasi, dito, dalawa. Ako, nagpastor ko 2 years sa Pampanga. So, may bahay ko sa Lipa, iniwan ko na muna sa Anay. Sabi ko, Anay, wag mo ubusin. So, okay naman si Anay, hindi inubos. So, may mga papaya ako doon, mga tanim ako doon. So, nag-text lang kami, Pastor, baka pakuha ng papaya dito. Sige, kunin mo na yan. So, because there's a growth, there's a fruit, all of us ay makapakinabang nito. Amen? So, ang ibig sabihin nito, God showered me with all the provision. Aking family, secured naman sa Candaba. May pastoral house kami. You come and visit us. At all those things na natin pinag-usapan, ang growth ng people, na ma-enjoy din natin ang fellowship doon. Amen? One day. Because sabi ng 2 Thessalonians 1 verse 3, 2 Thessalonians 1 verse 3, anong sabi doon? Basahin natin. You could read that verse with me. We are bound to thank God. Kayo na lang magbasa muna. Mag-inom muna ako ng tubig. No? Sige po, pakibasa. 2 Thessalonians 1 verse 3. Ready? Basa. Yun. Tingnan niyo po ang prinsipyo na nakita natin doon. Na lahat ng mananampalataya na nakatiras doon sa Thessalonica ay nakapakinabang. Even si Apostol Pablo, masaya siya. It is meet. It is meet because that your faith groweth exceedingly. You know what is meet? The word meet? M-E-E-T. Something like akma. Akma. Hindi ka pwedeng kakain ng prutas kung hindi akma sa health mo. Ba? Halimbawa, sabi ni Doc, anong kakainin ko sa aking diet? Brother Bernie, no? Ito lang, hindi ka pwede susubra ng ganyan kasi prutas, pero hindi din masyadong sobra. Akma dapat. So,
paano ka makakuha ng nutrients or anything na isupply mo sa katawan mo kung walang prutas? Paano si Pablo makapag-appreciate sa Panginoon sa Thessalonica kung hindi meat iyon, kung hindi sila nag-grow? No? Akma, ang ibig sabihin doon, salamat sa Panginoon na it is meat. No? Nasabi niya, because that your faith groweth exceedingly. Bakit? Anong katibayan na nakita mo na nag-grow sila? The charity of everyone abounded. Hindi lang si pastor ang nag-alala sa membro at sabi niya, ibisitahan natin, dear, Sister Merly, si Anito. Hindi lang siya nag-alala, pati yung men. Pastor, nabalitaan mo ba si Kuan? Pastor, kahapon nagkuan. Tiya, ganun ba? Buti nasabi mo sa akin, ipag-pray natin. So ang sabihin doon, hindi lang siya ang nagpastor, nag-alalay sa, siya lang ang nagtingin sa lahat, kundi lahat ay importante sa isa't isa. Dahil tayo katawan ni Kristo, itong kamay ko hindi pwede sapakin ang aking pisngi. Ang aking paa, hindi pwede sipain ang aking katawan. Kundi bawat isa sa parte ng aking katawan nagtutulungan. Ang aking mata, tumitingin kung anong lulutuin. Ang aking tiyan, nag-aantay kung paano gagalingin. Di ba? Kasi yun lang naman ang intestine, ginagaling niya. Ang aking kidney, nagwawash ng mga anything. Ang aking abdo, yung gallbladder, yung mga oil. Di ba bro? Yun lang alam ko eh. So ano mga parte sa katawan? So ang sabihin doon, mga kapatid, there is that one another principle. After all, para tayo po ay makapakinabang sa lahat isa sa atin. Wala pong nag-aaway kasi kung nag-aaway ang isa't, hindi na normal. Walang signal ng growth yon. Kundi dapat ang pagmamahalan ng isa't isa ay ebidensya talaga. Talagang obvious na talagang itong church na ito. They are so one mind na nakita ko ang pagmamahalan na talagang ang galaw nila, snappy. Ang sabihin, ganun, one mind lahat. That's love. Yung pinakita nyo, that's love. Hindi kayo nagpasakit ng ulo ng pastor nyo. Bagkos kayo pa ay, Lord, maging happy ka. Of course, the person, yung tao sa loob, maging happy din. Kasi ang goal nyo, maging happy ang Panginoon. Amen? Yun ang goal nyo, mabade. That's the prophet of the growth, mabade. That's the prophet of the growth. You know, where there is prophet, the devil don't want that. Ayaw ng diablo na maging magamit ka ng Panginoon. Hahadlangan niya ang lahat. Gaya ng ating nakita natin sa seed, di ba? Tinutuka niya, mapatid, ang mga bagay na yon. At isa pa makapagbigay sa iyo ng hindrance para hindi ka maging pakinabang. 1 Corinthians chapter 7 verse 35. 1 Corinthians chapter 7 verse 35. Ito pa, di na natin puntahan yung parable of the sword. Tapos na tayo, kasi nakuha na natin yung hadlang doon. Dito na tayo sa 1 Corinthians chapter 7 verse number 35. 1 Corinthians chapter 7. Nandiyan na po kayo? Okay, lating basahin. Verse number 35. Ready? Go. And this I speak for your own profit, not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, that ye may attend upon the Lord without. Very clear ang instruction sa Bible, Oded, na i-attend mo ang iyong sarili. Lahat ng attention mo, lahat ng time, focus mo dapat as a father, as a mother, as a husband, as a child, as a worker, ang attention mo ay dapat walang distraction. Walang distraction. Halimbawa, ang husband, manguha ng ibang wife, distraction yun sa buhay. Pumasok ka sa gulo. Kaya husband, love your wife. Amen? Only one wife. Then, father, huwag kang papasok ng gulo na ipahamak yung magulang mo, mga anak. Pahamak mo. Ikaw dapat magdala sa church. Dapat ang ama ang hindi nalilate. Dahil ikaw ang ama ng tahanan. Ikaw ang ina ng tahanan. Tulungan mo yung anak. Anak, i-prepare mo na, Joboy, yung sapatos mo. Yung medyas mo. Para bukas, pag sabing, let's go. Go na agad. Hindi malilate. Amen? So, ang sabihin doon, ganun ang goal ng Panginoon. Na tayo ay walang distraction. Kasi alam natin na ang diablo, ayaw tayo mapakaminabang. Hindi mabibless ang tao sa atin. Kaya, Sabado pa lang, marami ng distraction. Sabado pa lang, marami ng mga disturbo. Distraction is a disturbance. Kaya mga young people, mind the Lord. Nagpipreach ka, kumakanta ka, pero nagre-relationship ka na hindi dapat mag-relationship. That is a distraction. Mind the Lord, mga young people. Kung iyan ay ready ka na mag-asawa, Brother Francis, then bukas, sabi ni Pastor Rodel, puntahan natin yung magulang. At mag-wedding conference kayo ni Preacher Josiah. Panginoon ang bahala, sabi ni Ama.
Ay ko, paningin ang bahala sa aking anak, Pastor. That means I respect. No? So, mga kapatid, don't give yourself to a distraction. Amen? Focus. Focus as a young man because the devil wants you not to be profitable. You know si Dimas? Tingnan mo si Dimas. 1 Timothy chapter, ano bang kwan, Pastor? Baka distractive ka, baka kwan ba? Thank God for that. I will preach the word. 2 Timothy chapter 4. Si Dimas talagang destructive na destructive. Nung buhay niya, siya pa kasama ni Pablo nung siya pa ay naligtas. But on the journey of the process of time, ay maraming destruction siya na nangyari sa buhay niya. 2 Timothy 4 verse 10, sabi ng Bible, "For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus to Dalmatia." So ang ibig sabihin doon, itong si Demas na ito, in his life, he got saved kasi maraming verse, mga kapatid, na si Demas, fellow soldier of Christ, fellow laborer of Paul. Mga kapatid, in his life, iniwan niya si Paul. Yung growth niya, instead na in the process of time, ang Diyos ang nagpalago sa kanya at na-predict ng Diyos, Dimas, tuloy-tuloy lang. Pero minahal niya, parang si Lot, minahal niya ang mundo. Minahal niya ang Sodom and Gomorrah rather than with Paul, journey in ministering. At nangyari kay Dimas, minahal pa niya ang present sa mundo na ito kaysa ang pagbabalik ng Panginoon. Gaya ng verse number 8 in the same chapter, 2 Timothy chapter 4, "Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them which love His." So, dalawa lang yun, mapatid, ang prinsipyo. Pag ikaw si Dimas, di masyadong magsimba. Di masyadong sumusunod sa pastor. Di masyadong kumakanta, pero wala to sa Bible, Wala yung word na Dimas, na di masyado. Ang principle na kinuha natin. Talaga, ang principle ni Dimas, hindi na talaga nag-aantay sa Panginoon. Talagang nandun na siya sa Sodom and Gomorrah na parang si Lot na mahalan niya ang mga okay lang na walang church. At mid-acts, walang problema ako doon. Dahil sa may doctrine, yun ang mid-acts eh. Okay lang walang church, walang choir, walang offering, walang... pastor, tradition lang yan. No. Parang Dimas yun na principle. Parang Dimas yun. Hindi na siya nagagather. He always forsake the assembly of ourselves together. Hindi nang church, hindi na nagpipray, hindi na nag-offering, wala na. Kasi he loved the present world. Lakwatsa dito, lakwatsa doon, hala dito, hala doon. Don't be like Dimas. Be like Apostle Paul who loved his appearing. Be like Tychicus. Tingnan niyo po. Philemon chapter, Titus 3 verse number 12. Be like Tychicus. Si Tychicus, mga is one of the people na hindi pa nagpadisturbo sa buhay niya. Bakit? Tingnan niyo po. Ang isang tao na walang disturbo sa buhay, focus siya. Anytime pagtawagin siya, available. Available. You know, I'll give you a word. Walang word na available sa Tychicus nga life. Pero tingnan mo kung principle. Bibigyan ko kayo ng principle ng availability in that verse. Titus 3 verse 12. Nandiyan na kayo? Basahin natin. Ready? Basa. "When I shall send Artemas unto thee." Stop. Okay? Sino ang piliin ni Paul na ipadala doon kay Titus? Si Artemas. Pero may kama. Tingnan niyo po. Kama. Anong next na word? Or. So sa or na word, that's the message of availability. There's an option. Pag sinabing si men ganito, pag hindi available to, I know and I have in my heart na available siya. Kuha niyo po? Hindi man pwede i-mention ko siya kung hindi alam mo. Di ba, Pastor Rodel? I-mention ko ba na, alam ko, busy talaga yun. I-mention ko. Di ba? So, in my heart, pag sinabing, Preacher Josiah, so punta ka sa Mindanao uli kasi next year may malaking gawain doon. I could let this man, Brother Francis, go or Brother Aldrin. Di ba? May or agad. Di ba? May or agad. Kasi alam niya na, ang agpay padala ka sir, na hindi masyado kasi busy din, may mga ginagawa para sa ministry. So iba din yung field mo. Pag iba din yung field, alam niya kung sinong ilagay doon. Pag ingon si pastor, preacher siya, wala. Alam ko, ang next in line sa preacher, si sir, ganito, si Brad, ganito. May or na agad, availability. So ganun ang mga taong nagmalago. May list of option yung pastor. Pag sinabing ito, alam ko na
talagang kuan ito, mainit sa Panginoon ito. Ilista agad, naka-line in, next in line agad na yan. Mga kapatid, amen? Next in line na. So that is the sign of maturity. Mga ladies, be available, especially sa mga mga bata, mga pag-reach out sa mga Bible study. Be there always. Sana available kayo, mga kapatid. Just like Tychicus na nilagyan na or Tychicus, ipadala ko sa iyo. Sa pagsabi lang ni Paul, available na yon, growth na yon, mga kapatid. Kasi nandun niya siya sa list ni Paul sa mind niya na siya ay hindi nagpa-hinder, walang destruction. Then let's go the conclusion, mga kapatid, the prerequisite, no? The prerequisite of growth. Bago ka mag-grow, kasi we talk about process, may prerequisite bago ka mag-grow, mga kapatid. 1 Peter chapter 2 verse 2, binasa natin kanina, pag-usapan natin muli. Sabi ng Bible, as a newborn babes, desire. Yan, desire siya, maglaro. No? So as a newborn babes, desire. So ang ibig sabihin ng mag-desire, mga kapatid, hindi pwede na ang isang baby paglabas sa sinapupunan ay hindi siya iyak. Anong hinahanap niya? Milk. So, ang prerequisite ng growth, bago ka mag-grow, hindi lang yung process, kundi sa Christian life, may desire. Gusto ka ba mag-grow? Or talagang ayaw mo talagang mag-grow? No? Ayaw mo talaga ang Bible. Ayaw. So, it's your decision. Life is a matter of choice. Either you choose to grow or not to grow. You desire to grow or not to grow. So now, sa ating invitation mamaya, the preacher will invite you. Do you have a desire to grow? Kung wala pa, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Read your Bible, hear preaching, come to church, read your Bible in your home, let your children hear the word of God in your home so that may desire sila. Kasi paano sila magkaroon ng desire kung hindi nila malaman ang Bible? Expose them with the Bible preaching. Amen? Expose yourself sa Bible, mga kapatid, para magkaroon ka ng desire. Kasi sabi ng Bible, as a newborn babes, desire. So the first is desire to grow in that verse. We will never grow unless we want to grow. We must maintain that desire to grow in 2 Corinthians or 1 Corinthians 10:12. 1 Corinthians chapter 10, verse number 12. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse number 12? Sabi ng Bible, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. So ang sabihin, i-maintain mo yan. Bakit? One day, nag-grow ka na, pero isang iglap lang, pastor ka, how many years? Pero nahulog ka sa kasalanan. Parang gaano kalayo tong height na ito, bagsak ka doon. So, babalik ka na sa uno naman. So, mga kapatid, mahirap. Pag mahirap, pastor, no? Pastor Rodel, pag nasa ibabaw ka na. So, maintain that. Maintain that relationship. The higher the plane, the lesser the wolf. You know the principle of sheep? Tingnan nyo po sa book sa Google, i-type nyo. Ano ang kaibahan ng sheep at saka wolf? Ganito yung wolf. Ang wolf, talagang kinakain niya yung mga lubo, kinakain niya yung mga tupa. Pero ang instruction ng Bible, the higher the plane, the lesser the wolf. Kasi ang wolf, ayaw niyang hihinga doon sa pinakamataas na plane. Pero ang sheep, very comfortable siya sa pinaka-highest plane. Kaya ang point dito, the more you are closer to God, the more lesser destruction from the devil. Go near yourself to God and devil will flee from you. Kaya mo? Palapit mo yung sarili mo sa Diyos, lalayo ang barkada mo. At sabi mo, ano ba yan? Ayaw natin yan, pastor na kasi yan. Dati, ginaganon ka ng beer. Ngayon, Bible na dala mo. Amen? Bakit? Sila na mismo ang atras sa'yo. Sabi ng kapatid ko, dalawa lang kami magkakapatid dati. Uwi ko sa bahay. Oh, Agay. Sabi ko, hindi yan para sa akin. Sa Bible, templo na ang katawan ko sa Panginoon. Oh, next uwi naman, Tagay. Hindi pa rin. Sabi ng kapatid ko, huwag mo na tagawin yan. Hindi talaga umiinom yan. Sabi ng kapatid ko. So siya na pang defense sa kanyang barkada. Pagdating ko doon, alam na nila, mag-preach ako. Kuha niyo po? So the higher the plane, alam nila, respeto na sila sa'yo. The respect of people around you ay alam mo na because you have a desire to grow. The second part is maintain that diet. You know, when you have that growth, lalo na sa iyong physical na karamdaman, may diet ka. Misnomer yung tinatawag na hindi yan nagda-diet. Alam mo yung word na diet? Tama yon. Pero there is always a proper diet and a wrong diet. Pag kumakain ka ng marami, nag-diet ka ba? Yes, nag-diet ka, pero wrong diet.
Pag hindi kumakain ka, da-diet ka din. Nagda-diet ka din, pero wrong diet. Dapat ang intake sa body mo is proper intake. Ang ibig sabihin ng diet kasi is intake lang. Kung anong nilagay sa katawan, diet na yon. Pero either masubraan, wrong. Kung mas makulang, wrong din. Kaya balance. Balance mo, Ted. Kaya magka-grow ka, maganda ang iyong function sa iyong body because you have that implementation na proper ang iyong pag-intake. Like the Bible is just like a water. No? Kung ang mga soldier na ay mga agriculturists nga, there are 5 area para ang kanilang tanim ay maayos ang pag-growth. Number 1, temperature. Ang temperatura ng paligid. Makita mo the temperature is very important sa pag-increase ng growth. Ano bang temperature dapat sa church? Worship. Tingnan mo po. Kanina yung worship nyo, spontaneous, yung mga tao masaya. Alam mo, ganun ang gusto ng Panginoon. Ilagay ka sa magandang temperature. Good spirit, good heart, good brethren. Ganun ang gusto ng temperature ng Panginoon. Amen? Ang Panginoon mismo ang nag-regulate. No? Number 2 is the light. So, ano po ba ito? The light. Amen? This is the light. Sabi na, the word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya kung isang piso or chicks, di pwede na incubate na wala siyang light. So, kapatid, expose yourself to the Bible para mag-grow ka. You need the light. Next, water. Water is an essential factor for plant growth. They grow well in a sufficient amount of water. Hindi pwedeng madami din, mamamatay. Sufficient lang. Kapatid, sufficient lang. Hindi pwede na, bahala ng basa. Pagkatapos wala kang apply, blasphemy ka lang sa asawa mo. Honey, basa tayo ng Bible. Basa, hindi ka nga tumulong maglabay. Hindi ba? Mag-utos ang asawa mo, honey, pwede ka magsaing. Nandyan yung anak mo. Ba't akong utusan mo? Namatay nga si Kristo eh. Di ba? Ang mga husband, namatay nga si Kristo, ikaw si Kristo. Yung wife mo si church, namatay si Kristo. Pag saing lang, hindi ka makasaing. Ganun ang point doon eh. Mga principle. Kaya, huwag kayong magreklamo kahit mapagod mga husband para tulungan ang asawa. So be it, we are like Christ. Mga asawa naman mong pabayaan yung mga husband. Amen? Dahil ang church always subject unto Christ. So kung pupunta si Pastor Del doon, huwag ka ano naman to, mga bisita naman. Pagkatapos niya, marami namang walisin, mga ganon. Di ba? Kung mga ganon, pag sinabing pupunta si pastor dito, hindi ka nagsabi, magpantayo saing. Ganon yun eh. As the church is subject unto Christ, so let the wives be subject unto the husband. At lahat ng plano na makapaglago sa family. Soil is very important. Gaya na sinabi ko sa inyo, it required adequate amount of nutrients and proper growth. Then, there is a regulation of a lot of ingredients like hindi ko na ma-mention sa inyo, yung panglima, yung mga fertilizer ba. So makita natin mga kapatid, yung point ko na kanina na there is that desire to grow, there is that maintenance, ang health natin sa physical, ang plants, kailangan ng maintenance. Just like us, we need a spiritual water, spiritual food, spiritual thing na dapat ilagay natin. Sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. What is doctrine, by the way? Doctrine is what is truth. Kung ano ang katotohanan. Then after that, the truth about family, the truth about being young man, being young lady, being a church member, a pastor, the truth about that, kung magkamali ka, then here's come another reproof. So, the Lord will tell you what is wrong. Ang doctrine, what is right. Then ang reproof, ang next that, ang full Bible is full of reproof. He will tell you, the Bible will tell you what is wrong in your life. Para mag-grow ka. Then after that, for correction. Then after knowing what is wrong, what's wrong with my life? The Bible, this is the wrong that you have done. Ito yung mali. Joboy, hindi ka sumunod. Then anong gagawin ko, Papa? Ephesians 6:1, sunod ka. So that is correction. Sunod ka. Dahil kung susunod ka, hahaba ang buhay mo. This is only the promise of God na mayroon. This is the commandment of God na may promise. Bakit? It may be well with thee and that thou mayest live long on the earth. Kung hindi mag-obey ang bata, anak, pag sinabi kong stop sa Jollibee dyan banda, stop ka. Hindi nag-stop, may sasakyan, bunggo, patay. So, hindi nag-obey. Kaya mamamatay ang bata pag hindi sumusunod. Kaya mga bata, sunod kayo sa inyong magulang Dahil mamamatay kayo ng maaga pag hindi kayo sumusunod. You will not grow if you are not following correction. Then the last, what is right, the doctrine, what is wrong, the Lord will reprove you. Then correction, how to know what is right, and to instruction is to stay on that right. Amen?
Kasi instruction is more on reminder palagi. Ito yun ito yun. Sabi ni pastor, ito yun. Then that is the instruction is you stay in the right lane. Hindi ka mag-swerve, hindi ka mag-overtake, hindi ka lahat ng mga area na yun. Kaya all those signs in the traffic light are those instruction that we will be doing right. LTO nga lang yun Ayaw niya tayo mabangga, di ba? How much more God? Amen? There is a full of instruction. This is the way of life. Para tayo hindi sa danger, at tayo ay nasa right track, and we will grow more and more because there's a desire, there's a maintenance of a spiritual diet. The third is constant exercise. You know, pag ikaw ay marami kang intake, tapos wala kang movement, ang tawag doon ay may fats na nakastored. So pag may fats na stored, prone ka sa any not a good health. Kaya kailangan natin mag-exercise sa spiritual. Bakit? Intake ng intake, pakinig ng pakinig sa Bible, pero walang apply. Kaya ang tawag mga kapatid, not good growth. Kaya balance dapat. Kung anong in-intake, i-exercise din. Amen? Yun po ang number 3. Good exercise, constant exercise sa spiritual. Kaya nga sabi ng Bible, na exercise thyself unto godliness. Sa 1 Timothy 4:7. Exercise thyself unto godliness. Then the last, dito sa ating tema, ito yung last na conclusion ko, kapatid. What is growing up into Christ? There are 3 principles, then we will end, kapatid. First, balik tayo sa ating tema. First, Ephesians chapter 4 verse 15. Balik tayo doon, yun ating main text. Doon tayo mag-conclude sa ating preaching this morning. Thank you po for allowing me na ako po ang mag-deliver ng message na even ako ma-remind sa mga verses na binasa mo. Anong sabi ng verse 15? Ready, go? But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So 3 things, then we will end. First, makita natin doon, the growth that we have para maging more like Christ tayo, its base or foundation is Christ. Kasi even the head, siya yung foundation ng ating growth. Wala pong tao na lalago spiritually sa panahon na ito kung hindi siya ligtas. Because Ephesians chapter 2 verse number 20 and 21, if so be that you have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus. So saan po ang truth? Na kay Panginoong Hesus. So there is Christ na siya po ang ating foundation sa Ephesians 2. Ephesians 2. Same books, Ephesians, pero chapter 2, verse 20 and 21. Ready, go? And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. So, ang ating growth, mga kapatid, ang foundation yon si Kristo. It is founded by Christ. At wala na pong iba. At yung joint and frame together grow it. Parang isang buhay na bato na nag-grow. Sino po ang pundasyon? Si Kristo. In that verse nating binasa. Next, back to Ephesians 4:15. Hindi lang si Kristo ang nating foundation. Number 2, Ephesians 4:15, speaking the truth in love. So ang ating motivation is love. It has to be filled with love. Mga kapatid, ang charity, love in action. Malalaman mo ang isang mature na tao kung may charity siya. Tingnan niyo po ang karakter ng charity, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 13. Malaman mo nawa kung ano ang dapat na behavior sa isang nagsasabing anak ng Diyos, na nanampalataya at Kristiyano. Verse number 4. Okay? Hanggang verse number 8. Okay? Nandiyan na po kayo. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Okay, let's read. Sana may Bible lang bawat isa. Ready, go. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly. Ano yung unseemly? Not natural. Hindi siya akma. Halimbawa, kumanta ang bawat choir. Talagang kung wala ako dyan, hindi kaganda yan. O, di ba? Unseemly yun. O, boasting ba? Dapat good intention. Hindi yung kung wala ako diyan hindi mangyari 'yan. So hindi 'yon, unseemly po 'yon. Dapat
Hindi ganon. Charity ka dapat. Na kahit may inoffer ka na service sa Panginoon, let it be, makalimutan nila. Tatago ka sa Panginoon. Lord, sana hindi nila maalala ang pangalan ko. Basta na, ang maalala nila kayo. Kahit hindi ako pangalanan, okay lang. Sa 25th anniversary, kahit hindi na-recognize, salamat, yung sino man naglagay sa kurtina ng maayos, ang ganda, kahit hindi na-mention. Ay, ano ba yan? 25th anniversary? Pati kurtina, ako ang nagkuhan yan, hindi na-mention. No charity. Yun ang mature. Kahit hindi ka na-mention, hindi ka na anything, walang na-mention, si Kristo lang, then that's a church that grow. That's a church that grows. Bakit? Hindi unseemly. No, walang anything. Kasi may mga group chat minsan, ano ba yan ang picture ko? Natamaan ang picture pero ako sa gilid, hindi ko nakuha. Ano ba yan? O, mga ganon-ganon, di ba? Ang daming mga ganon, picture-picture lang. Oh, picture-picture lang. No, love dapat. Grow. Amen? Grow. Love. Vaunt it not itself. Is not puff up. Do not behave itself unseemly. But rather seek it not her own. Lahat tayo, tamaan dito. Pagtingin sa picture, saan mukha ko dito? Ay, hindi ako nakasmile, nakawaki. Ganun pa. Imagine mo, ang unang tingnan sa lahat ng mga picture sa mga bulletin board, saan mukha ko dito? Seek it not her own. Amen? Seek it not. Do maganda. Actually, maganda. Tingnan, ano bang purma ko dito? Pero yung talagang intention talagang ma-offend. Dahil hindi nakita sa mukha, the picture, hindi ko na-videohan. Huwag yun, mga batid. Not a good Christian growth yun, mga batid. Amen? Grow. Let's have charity. Let's have charity. Let's seek not our own. Not easily provoke. Not easily provoke. Verse number 5. I'm reading 1 Corinthians 13, verse 5. Think it no evil. Huwag kang mag-isip ng masama. Sino ba itong imbitaran ni Pastor? Taga saan ba to? Ano ba ito? Mag-isip ka ng masama. No, huwag ka mag-isip ng masama. Amen? At huwag mong pag-isipan masama si pastor or si Brad or si sis. Amen? Because charity. That's a sign of growth. Think it no evil. Rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Number 7, bear it all things. Believe it all things. Hope it all things. Endure it all things. Number 8, last, ready, go. Charity never faileth. But whether be prophecies, they shall fail. Whether they be cease, whether they be knowledge, it shall vanish away. Verse 9 and 10. Hanggang number 13 tayo. Ready, go. We know in part and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Verse number 11. When I was a child, I spake as a child. And I understood as a child. And I thought as a child. But when I became a man, yun ang gusto ng Panginoon, mature. I put away childish things. Lumago na sa Kristiyano. Then lumago din ang karakter niya. Hindi na bata. Amen? He put away all those childish manners. Nang sinabing, ano ba ito? Hindi na maganda yan. No, hindi. Huwag kang ma-offend. Huwag kang ma-offend. Huwag kang mag-cry. Huwag kang mag-cry. Bakit? Sabi ng Bible, for we saw through a glass darkly, but when face to face, now we know in part. Verse 13. Tingnan niyo po. Verse 13 ang pinakamaganda dito. Now, abideth faith, hope, charity, but the greatest of these is charity. Bakit greatest is charity? I'll give you an illustration. Yes, you believe the gospel. There's a faith in Christ because of the faith of Christ. Whatever it is, malaking study yun. Basta may faith. That's salvation. Yes, Christ will come when He will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Hope, faith. Ang problema, hindi pa tayo namatay, nasa gitna pa tayo. Yes, nasave tayo. Yes, we are a member of Shining Light. We are waiting for Christ will come. But how about our brother? This little child, this brother, this sister. Paano natin isidil sila habang wala pa sa rapture? Paano natin i-deal ang ating asawa, ang ating anak, wala pang rapture? Paano natin i-deal ang churches of Life It na wala pang rapture? The greatest of all to handle relationship is charity. Bakit? Yes, faith ka, ligtas ka, Kristiyano ka, pero walang hiya na Kristiyano. Hindi charitable. Yes, nag-aantay Kristo darating, pero walang charity. Kaya mas malaki pa sa 3 virtue.
Yes, ligtas ka, faith eh. Yes, darating ang Panginoon, kasama ka. Pero ang tanong, pagdating mo sa langit, mapakamot ng Panginoon, anak, magpaganon ang Panginoon sa iyo. Kaya habang nasa lupa ka pa, be charitable. Amen? Grow. Let's grow, mga kapatid. Let's grow. That's charity. And the last, that our faith may grow up exceedingly because of charity. 2 Thessalonians 1 verse 3, we are bound to give thanks always for you, brethren, as it is meet, because your faith groweth exceedingly. Hindi lang yon na save ka, marami kang alam sa Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Meron pang pangalawa, the greatest, and the charity of everyone of you toward each other abounded. Kuha niyo po mo, Ted? Ganun ka-importante. Hindi lang ikaw save, na talagang nag-exceeding ang grow mo, na kahit pa man na wala kang kain, kahit mag-absent ka sa trabaho, bahala, mawalan akong trabaho, basta nasa church ako. That's faith, faith, faith. Faith yun. That exceeding faith. Kahit wala akong kaibigan, basta tayo ako sa katotohanan. Pero what about your relationship to your husband, your wife, your di ba? That is toward each other. Kaya that's growth, mga kapatid. And it needs process, it needs pillar, it needs prediction na ipag-pray natin na, Lord, mapredict ko sana yung anak ko, nagmahal na sa iyo. Then after all, profitable ka. After all, kagamit-gamit ka sa Panginoon. At sabi niya, my child, you are doing a good job. Well done, my child. Continue serving me, sabi ng Panginoon, until I will come. Let us pray. Heavenly Father, Lord, marami kaming mga natutunan kayong umaga. Salamat na may Bible. Kung wala lang ito, wala din kaming matutunan. Lord, kami ay lumalapit sa inyo, nangangailangan ng tulong dahil sa area ng buhay namin, hindi pa kami nag-grow. Sa 25th anniversary ng church na ito, I know maraming struggle. In the process of time, Pastor Rodel mismo, minumold nyo, tinutulungan nyo, nag-grow na din siya as a pastor, as a husband, as a father, at madami na siyang pinagdaanan din. I know still, ang Panginoon, kayo Panginoon, gusto nyo pa na mag-grow siya bilang pastor dito. Gusto niyo po ang mga member dito mag-grow pa, at ang pinaka-evidence dun is charity. Sana, Lord, itong church na ito, continue to be charitable to each other, toward each other. I know may mga struggle ang mga members na iba, nahirapan din, but still, Lord, because of charity, pwede pa namin maabot sila, ma-encourage, mapag-pray, at maging happy sila na hindi sila may discourage sa amin about isa sa church na ito. Even sa Berean, ganun din, Panginoon. Maraming mga sakit ng damdamin dahil may na-offend siya sa mga kasama sa church. But Lord, thank you na charity pala ang sagot para kami may evidence ng growth. And I know it's a process. There's a lot of hindrances. Tulungan nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Thank you for saving our soul, because without salvation ay hindi kami mag-grow. Lord, help in each and every one. As a moment of silence, talk to God, and tell Him about your problems na nahirapan ka sa paglago dahil minsan may mga disturbances sa family na minsan hindi makapunta sa church. You ask God for help, and sana maglago tayo sa isa't isa. So let's have our moment of silence as the piano is having a music para makapag-meditate tayo sa ating panalangin. Then I'll give this microphone to our preacher.